Sabi nila laki ang nagdedesisyon at laging panalo ang pinakamalaking lalaki. Pero sa sports, hindi garantiya ng laki ang kaligtasan. Puso lang ang tunay na nagpapasya. Shocking ball on his first round. 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination. Mula sa hamon na 68 kilo hanggang sa halimaw na 270 kilo. Ngayon, makikita natin kapag ang maliliit na lalaki ang sumira sa malalaki. I gotta tell you, we're not taking it away from you. That's it! Up for one. Simulan natin sa pinakamalaking hindi tugmang laki sa kasaysayan ng kickboxing. Sa Keuno World Grand Prix Finals noong 2004, si Kauklay Kay Norsing, alamat sa Thailand, ay umakyat sa ring na may timbang na halos 154 libra para labanan si Mighty Mo. Isang dambuhalang samuan na may bigat na 285 libra, halos doble ng timbang niya. Si Kauklay ay hindi lumalaban sa kanyang kategorya o sa parehong mundo ng esports. Mais vu ça, il y a une telle demande de la finale. Lumabas si Mighty Mo na parang kaya niyang kainin si Kauklay sa almusal. Sobrang laki ng diferensya na parang sparring lang ito ng mag-ama. Hindi lang para mabuhay pumasok si Kauklay sa ring, kundi para manalo. Gumagalaw ang Thai na si Kauklay na parang tubig, iniiwasan ng mga malalakas na suntok ng higante at sumasagot ng mga kombinasyong kasing bilis ng kidlat. At pagkatapos, ginawa ni Kauklay ang hindi inaasahan. Le japonais n'aurait parié 1 yen sur la victoire de Kauklay Kanorsing face au... Un petit peu déjà planté le décor, le garçon. Avait lui remporté le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminatoires. Mighty Mo qui avait battu lors des éliminatoires. Tumalon siya, pinaikot ang katawan sa ere, at tumama ng perpektong lumilipad na tuhod sa panga ni Mighty Mo. Ang higanteng may 285 libra ay bumagsak sa lupa, parang isang gusaling gumuho. Et le voilà, ce KO absolument vertigineux réussi par Kauklay Kanorsing. Extraordinaire, un night kick d'une incroyable beauté, d'une incroyable précision. Un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kilos. Nagbilang ng 10 ang referee. Isang lalaking kalahati lang ng timbang niya, ang brutal siyang na-knockout gamit ang technique na parang sa pelikula pero totoong nangyari. Pero kung kayang pabagsakin ng isang lumilipad na tuhod ang isang higante, mas matindi pa ang kayang gawin ng purong galing sa Brazilian Jiu-Jitsu. Noong bisperas ng bagong taon 2000 at tatlong hinarap ng Hapones na si Genki Sudo, na may bigat na 100 at 65 libra ang imposibleng hamon. Ang alamat na si Eric Butterbean Esch, ang knockout artist na may bigat na 425 libra, nakilala sa pagwasak ng mga kalaban gamit ang kanyang malalakas na kamao. Sa unang kampana pa lang, umiwas si Sudo sa suntukan laban sa dambuhala, agad siyang bumagsak sa sahig at dinala ang laban sa kanyang teritoryo. Ang laban! Si Butterbean, magaling sa boxing pero walang panama sa grappling, wala siyang sagot. Around right now. Being on Maybe your he can get him bike. tired. He's on his bike. Just run around and get him tired. The low kick. That's a pretty good ratio. That's a pretty good percentage, isn't it? Genki goes for the ankle. Can he get him down? He gets Oh my him down. God, are you kidding I'm me? telling you right now, Butterbean's in trouble. Okay, now he goes. Kaya, na-block ni Sudo ang heel hook ng sobrang higpit, kaya napilipit ang binti ng higante. Pero bago mabali dahil sa pressure, natapos ang round at nailigtas ang koloso sa ilang segundo. You know, he's so rolly. I don't think he really can get back up to his feet. He went to. Now he's come got on, are you- it. Now he's got it. The heel hook. He's in trouble. Butterbean's in big trouble. He's gonna have to No, tap come out on, if he no can't get way. it. Oh, the bell rings and saves I was about to say. Butterbean. Ilang minuto pa lang sa second round, nang ibabaw na ang higante gamit ang bigat niya para kontrolin ang Hapones. Ang kumpiyansa niya ang dahilan ng pagkatalo niya. Oh, looked like he was going to try a front kick there. And then he uses the ropes for a drop kick. And now Butterbean lays on top of him. But here he goes again. Here he goes for the ankle again. Gonna try to land another heel hook. Uh-oh. Oh, no. Butterbean is in a bad spot. That's it. That's it. He tapped. He tapped. Nakatakas si Sudo ngunit agad siyang nahuli at sumuko sa loob ng 2 minuto. Habang nagsasayaw si Sudo sa gitna ng ring bilang pagdiriwang, nakaupo naman si Butterbean sa lona. Iniisip niya marahil kung paano siya natalo ng lalaking 3 beses, mas magaan sa kanya. Pinatunayan ni Sudo na kaya ng teknik talunin ang malaking katawan. Noong Disyembre 31,
2003 sa K1 Premium Dynamite, ang teknikong Olandes na si Remy Bonjasky, na kilala bilang The Flying Gentleman, ay pumasok sa ring para harapin si Akebono Taro. Si Bonjasky ay may timbang na 240 libra, habang si Akebono, dating yokozuna ng sumo, ay 500 libra. Yan ay may diferensyang 260 libra. Ang visual na pagkakaiba astig talaga. Mula unang kampana, sinubukan ni Akebono ang mga sumo taktika, itulak, sumugod, at durugin siya, gaya sa dojo. Pero si Bonjasky ay masyadong teknikal, masyadong mabilis, at masyadong disiplinado para matakot lang sa laki. Pinalaya ni Bonjasky ang isang malakas na sipa na tumumba sa higanting 500 libra sa lona. Mabilis na tumakbo ang referee habang inaalam pa ni Akebono ang nangyari. Dinismantle ni Remy Bonjasky ang isang alamat na may kalahating tonelada gamit lang ang bilis, presisyon, at timing. Ngunit simula pa lang ito ng bangungot ni Akebono. Dahil ang susunod niyang kalaban ay magpaparamdam na mas mabigat pa sa pagkatalo niya ngayon. Si Bob Sapp ay isang halimaw na may 300 at 75 libra isang puwersa ng kalikasan. Pero nang humarap siya kay Akebono sa kauno, siya ang maliit na bata. Si Akebono ay isang yokozuna na may 500 libra. Ang pinakamataas na ranggo sa sumo. Dinala niya ang pamilya niya para manood na naging pagkakamali. Pagkampana pa lang, tinulak agad ni Akebono si Sapp na parang sumo match. Hindi ito gumagana kapag totoong suntukan at nasa ring ka. Akebono, look at just push Bob Sapp on. You don't see that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights, and right now he seems to be getting shoved around by Akebono. Akebono's kind of using a sumo. You know, he's going belly to belly and landed. Bob Sapp. Akebono just pushes Bob Sapp away and starts. He was so used to being close, he's automatically reverting back to sumo style. And that's the thing, Trey. That's what he knows. How long are you used to using that space? Good that right hand landed. There he goes again. Good combination landed by. Napansin ni Sapp na walang depensa ang kalaban kaya nagpakawala siya ng malalakas na suntok sa mukha ng higante dahilan ng pagbagsak nito sa lona. Parang punong kahoy na bumabagsak. And then he holds the hits. How about that? Oh no! Is down. Bob Sapp is knocked down Akebono. Oh, great job by Bob Sapp to start using his inside punching. Akebono needs to get up. Is he gonna beat the count? Hirap bumangon ang higanting may 500 libra habang natatakot na nanonood ang kanyang pamilya. Pero hindi pa tapos si Sapp. Nagpakawala siya ng isa pang mabagsik na kombinasyon na nagpatumba sa kanya ng nakadapa. Sa posisyon na parang isang dambuhalang palaka. Finish Akebono in his first round. 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination. That is. Sa huli, tinuruan ni Bob Sapp ng leksyon ang alamat ng sumo. Huwag dalhin ng pamilya para makita kang mabigo, lalo na sa sport na di mo alam. Pero kung si Sapp ang maliit na tumalo sa higante dito, sa susunod na laban, siya naman ang magiging higante at ang mas maliit ay hindi magiging ganoon kabait. At si Ikuhisa Minowa ay naging alamat ng mixed martial arts sa Japan. Noong Disyembre 31, 2004 sa K1 Premium Dynamite, hinarap ni Akebono ang isa pang bangungot, Royce Gracie, ang alamat ng Brazilian Jiu-Jitsu na nagbago ng mixed martial arts. Si Royce ay may timbang na 100 at 80 libra, habang si Akebono ay 500 libra. May diferensya ng 300 libra. Mula sa tunog ng kampana, agad na nilapitan ni Royce ang distansya, pero sa pagkakataong ito, hindi na nagbibiro ang higante. Tinangka ni Akebono gamitin ang lakas at suntok niya laban sa Brazilian, umaasang ang laki niya ang magpapapanalo sa kanya. Pero may ibang plano si Royce.
Umepekto ang Gracie Magic kahit sa mga lalaking triple ang laki. Pinatunayan ni Royce Gracie na kaya ring matalo ang mga higante. Sa Inoki Bombaye 2002, nasaksihan natin ang isa sa mga pinakadramatikong hindi pagkakatugma ng laki sa kasaysayan ng mixed martial arts sa Hapon. Si Naoya Ogawa, isang Olympic judoka na may bigat na 230 libra, ay nakalaban si Antonio Giant Silva, isang higanteng Brazilian na may timbang na 385 libra at taas na 7 talampakan 2 pulgada. Simula pa lang lamang na ang higante, pero si Ogawa ay sanay ng pabagsakin ang malalaking kalaban. Sa loob ng ilang segundo, nilapitan niya agad, nag-clinch at gumamit ng purong judo para pabagsakin ang higante sa lupa. Pagdating doon, hindi mahalaga ang laki. Tinontrol at dinomina ni Ogawa hanggang namagitan ng referee. Habang ginamit ni Ogawa ang judo para pabagsakin ang kanyang higante, ang susunod na manlalaban ay gagamit lamang ng purong teknik para gulatin ang mundo. Sa Abu Dhabi Combat Club 2005, ang pinakaprestihiyosong grappling torneo sa mundo, naganap ang isa sa pinakakamanghamanghang pagpapakita ng husay. Si Marcelo Garcia na may timbang na 170 libra ay sumali sa absolute category na walang weight division. Doon hinarap niya si Rico Rodriguez, dating kampeon ng heavyweight sa UFC na may 300 libra, isang diferensya ng 100 at 30 libra. Walang suntok, puro teknika kontra lakas. Sinubukan ni Rodriguez na durugin at kontrolin gamit ang laki niya. Pero si Marcelo ay parang tubig na dumadaloy, palit ng posisyon, tinatanggihan ang bawat tangka ng kontrol. Pagkatapos, ginawa niya ang imposible. Naibagsak niya ang isang lalaking mas mabigat sa kanya ng 130 libra. Kinuha ang dominanteng posisyon at nag-transition sa heel hook. Agad na nag-tap out si Rodriguez. Alam niyang wala ng takas. Isang lalaking may 170 libra lang ang tinalo ang dating kampeon na 300 libra sa grappling. Sa jiu-jitsu, teknik ang tunay na pantay-pantay. Si Igor Vovchanchin ay isang demolition ball mula Ukraine na may taas na 1.73 metro at timbang na 100 kilo, na itinayo ang kanyang reputasyon sa ilalim ng isang simpleng prinsipyo: lumakad pasulong at wasakin ang lahat ng nasa harapan. Noong ika-6 ng Setyembre, 1977 sa International Fighting Championship, hinarap niya si Fred Floyd, isang higante na may 350 libra, na parang kayang hatiin si Igor sa dalawa kung uupo lang siya rito. Sobrang laki ng lamang ni Floyd sa laki ng katawan, gamit ang kanyang dambuhalang pangangatawan para takutin siya, kahit bago pa man ang unang suntok. Mula sa unang kampana, sinubukan ni Floyd gamitin ang kanyang bigat para itulak at i-corner si Vovchanchin na parang siga sa eskwelahan. Gonna grapple on this one. Both fighters go in. Now, wear him down. Fred Floyd. Pero hindi pumunta si Igor para magpaurong. Nagsimulang magpakawala ang Ukrainian ng mabibigat na kombinasyon sa katawan at ulo ng higante. Bawat suntok ay tumatama ng may nakamamatay na katumpakan. Tina-target ang mahinang bahagi ng koloso. Ang laki ni Floyd ang pinakamatindi niyang kalaban. Habang gumagalaw siya, mas mabilis siyang napapagod. Si Igor ay walang awa. Patuloy na umaabante at tinatanggap ang mga bato ni Floyd habang gumaganti ng kalkulado. Pagkatapos, nagpakawala si Igor ng perpektong kombinasyon na nagpabagsak sa higanting 300 libra, iniwang parang naparalisa at walang lakas sa binti. City, and this has just been one great bout as they go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks, this time with the left. He is tapped out. Fred Floyd has said he's had enough. Ipinakita ni Vovchanchin na kapag pinagsama ang teknika at dahas, nawawala ang halaga ng laki.
Sa teknika, ang susunod na mandirigma ay sisirain ang higante, piraso-piraso sa 12 round gamit ang espesyal na estratehiya. Noong Nobyembre 7, 2000 sa Nuremberg, Alemanya, naging saksi ang boxing sa isa sa pinakamakakaibang laban para sa titulo, lalo na sa itsura. Si David Haye ay isang British na boksingero. May timbang na 75 kilo at taas na 1.71 metro. Hinamon si Nikolai Valuyev, ang higanting Ruso, na may timbang na 100 at 40 kilo. At may taas na 2 metro at 13 sentimetro na tinaguri ang halimaw ng silangan para sa World Boxing Association World Heavyweight Championship. Si Valuyev ay literal na nagtatapon ng anino kay Haye para itong isang cruiserweight na lumalaban sa isang titan. Matagal nang nangingibabaw ang Ruso sa mga kalaban gamit ang kanyang abot, jab at laki ng katawan. Valuyev slagen og fremme her, og en god højre. Hindi natakot si Haye, agad niyang ginamit ang kanyang pinakamahuhusay na sandata mula sa simula. Bilis at galaw ng paa, umiikot sa paligid ng higante, pumapasok at lumalabas gamit ang mabilis na kombinasyon bago makatakas sa abot ng kalaban. Valuyev. So obviously losing a lot of his power. Difficult. Well, the best you can, but you don't know until you're in there. Kinontrol niya ang distansya gamit ang jab. Pero si Haye ay biglang sumusulpot, sumusuntok at nawawala. Anyone get a title shot that quick other than Peter Rademacher, who fought Floyd Patterson. And hopefully keep frustrating Valuyev into making mistakes, but Valuyev just can't time him. That good right hand again. Round matapos round, nilampaso ni Haye sa boxing ang higante, pinatunayan ng isang mahalagang katotohanan. Walang saysay ang laki kung hindi ka naman makasuntok o makadepensa. There he is. Just doing exactly the same things. Is that David Haye is surviving. This is exactly what we need. A lot more positive late on in the... Sa championship rounds, pagod na ang kolosong may timbang na 100 at 40 kilo. Bawat suntok ay mas bumabagal, bumagsak ang kanyang depensa at dinurog siya ni Haye gamit ang malasiruhano ang katumpakan. In the crowd saying, I've won this, you know. He certainly made Valuyev look very silly, and I just wonder whether we're heading for a big... Nang tumunog ang huling kampana, wala nang duda. Nanalo si David Haye sa desisyon at naging kampeon sa mundo. Tinalo ang lalaking mas mabigat ng mahigit 45 kilo. Pero ang ginawa ni Haye gamit ang gloves, gagawin din ng isa pang lalaki sa kulungan, laban sa mas malaking higante. Si Wagner, kilala bilang Zuluzinho, ay isang Brazilian na may timbang na 300 at 70 libra, tataas na 2 metro at 3 sentimetro at mahabang abot, na durog niya ang kalaban sa lakas at laki. Noong Disyembre 31, 2005 sa Pride Shockwave, nakalaban ni Zuluzinho si Fedor Emelianenko, isang sambo specialist na may timbang na 200 at 20 libra. Katabi niya, parang karaniwang tao lang si Fedor. Ang diferensya ay 125 libra at ang mga pustahan ay pabor sa higante. Pero nang tumunog ang kampana, hindi umatras si Fedor, nilapitan niya ang distansya at pinabagsak ang higante sa isang suntok lang. Yeah, I gotta tell you, we're not taking it away from Phil. Oh my gosh! Nang tumayo si Zuluzinho, isa pang suntok ang bumagsak sa kanya pabalik sa sahig. Oh no! Square right on the chin, knocked it right down. Quick, that's one of the quickest left hands I think I've ever seen thrown by Fedor. And Fedor Emelianenko, an absolute machine. A barrage That's of it. hammerfist. Fedor Emelianenko sends. Ipinakita ni Fedor ang katotohanang pare-pareho sa lahat ng laban na ito. Ang teknik, tibay at talino ay laging nananalo laban sa laki. Dinurog ni Fedor ang halimaw na may 300 at 70 libra. Pero hindi iyon maikukumpara sa nangyari sa pinakamalaking hindi pagkakatugma ng laki sa kasaysayan ng mga labang pampalakasan. Noong Marso 5, 2011 sa K1 Tournament sa Budapest, si Bob Sapp, halimaw mula Amerika na may 170 kilo kinatatakutan sa Japan at Europa. Hinarap niya si Kunkli Tivadar, kampeon ng Muay Thai mula Hungary na may timbang na 77 kilo. Pag-umpisa ng laban, agad sumugod si Sapp gamit ang malalakas na suntok para tapusin ito sa ilang segundo. Kalmado si Tivadar, mahigpit ang depensa at naghintay ng tamang oras. Azt mondta, hogy elfogyasztja, hiszen bolond. A boxoknak tartani kell Tivadart, és ettől fá fogja verni, hogy ha így marad pár perc múlva, a boxot akar. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És lenn van box.
Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint len van. Ott mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázni! Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldjön, a boxer megőrült. At doon nangyari ang imposible. Sumobra si Sap sa isang suntok at gumanti si Tivadar ng isang malinis na suntok na nagpabagsak sa higante sa sahig. Nehogy botrány legyen. Nehogy botrány legyen. Csak nem lesz belőle. Tivadar nagyon jól csinálja, nagyon jól csinálja Tivadar. Kész, vége! Egy könyökös! Isang mandirigmang may timbang na 77 kilo lang ang nakapagpabagsak sa pinaka-nakakatakot na nilalang sa esport. Muli malinaw na hindi mahalaga ang laki kung di mo alam gamitin. Lahat ng laban na ito'y patunay ng parehong katotohanan. Puso, teknik at determinasyon ay hindi batay sa timbang o taas.